Hello! Dahil na-content natin si Dato Adlaw, no? May mga nag-forward sa akin ng shoutout yung mga nag-forward sa akin ng video na to, yung sa KMJS. Yung regarding do sa kulto. 'Di ba? Kulto. Ang title nito, Kulto sa Misamis Occidental, nangangatok daw sa mga bahay. Tama ba? Tingnan natin yung title. Sa mga bahay para pumatay. So yun daw yun. Kulto sa Negros. Misamis Occidental pala, Negros. Sorry. So play na natin to mga men. Simbilis ng virus na kumalat ang takot sa ilang mga bayan ng Misamis Occidental. Meron daw kasing mga miyembro ng kulto na Yung mga bago nanonood sa akin, ganito po talaga ako mag-react ng video ha. Hindi ko kasi pwedeng i-full screen yung video eh. Madidetect tayo ng GMA. 'Di ba? Ang pinapanood nyo po sa akin kasi dito, yung reaction video ko. Kung gusto nyo mapanood ito ng buong buo na wala ako sinasabi, pumunta kayo doon sa main source ng video, sa KMJS. kumatok sa mga bahay-bahay para pumatay. Totoo ba ito? Ito ang biru-biruan ngayon. Ang Luzon, naka-lockdown pa. Okay. Nung nag-start ako sa ghost hunting video. Kailan ba ito nag-start? Binura na nila 88 yung mga content nilang ganito eh. San ba to? So, 2021 ito. 2020 kasi, ang content ko nun si FLM, si Francis Leo Marcos. Nag-ghost hunting ako bandang 2022 na yata. I think 2022 ako nag-ghost hunting. O nag-react sa ghost hunting videos. Naalala ko, nung time na yan, yung mga old school na nanonood kila AlphaGo 01, kila 88, 'di ba? Kila Ghost Hunter 18. Uso yung mga kulto-kulto na 'yan. Yung kulto na 'yan. Binura na nga nila 88 yung mga content nila na yun eh. Kasi ang ginawa nung isang kaibigan ko, tumawag talaga sa police diyan kung totoo yung kulto, na debunk yun. Hindi ko maintindihan bakit pinaniniwalaan pa rin si 88 eh. Ilang beses ang na-debunk yung mga inaano niya, galing talaga sa police na walang kulto daw sa kanila. 'Di ba? Sumikat yan yung mga kulto content dati nun. Sila Ghost Hunter 44, 'di ba? Huwag na po muna tayong lumabas. Ang Visayas, summer na! Habang sa Mindanao, meron daw kulto. Nakakatawa para sa marami. Akyat bahay yan, kulto. Tara, kulto hunting tayo. Ito nangyari, sabi nilang may kumatok sa mga bahay. Actually, beyond pa yan eh. Beyond quarantine pa yan eh. Noon pa yan, bata pa nga ako, naririnig ko na yung kwento na yan eh. Yung may kumakatok sa bahay, tapos tatagain lang. Kaya nagkaroon ng ibang meaning ang kulto eh. When you say kulto kasi, hindi naman yan yung katulad nung pinoportray sa mga video ng mga ghost hunter na may mga power. Kapag sinabi mong kulto, yung meron lang silang kakatuwang pinaniniwalaan na exclusive lang talaga sa kanila. Tapos may isang leader sila doon na pinagpapalagay nilang propeta or Diyos. Not necessarily na pumapatay. Pero nung binisita ng aming team ang isang probinsya sa Mindanao, sa Misamis Occidental, Ano pong nangyari po? May hinahabol pa sila. hindi sila natatawa. Natatakot sila. Usual na nakikita namin, tao, maitim. Pag hinahabol, bigla Taong maitim daw. mawawala. Tuwing Kulaong ba yan? gabi raw kasi. Meron daw talagang nangangatok sa kanilang mga bahay-bahay. Yan, common ito. Yung urban legend na to. Naririnig ko na yan noon pa.
Ngayon, dito titingnan natin kung talagang may totoong account talaga na ganito. Kasi kadalasan, ito yung mga pinapanggalingan ng chismis. Kahit minsan kasi wala pang proof. Yung tinatawag na mass hysteria kasi, yung ipagpapalagay nila na lahat sila sinasalakay ng alien, di ba? Ganun yung mga mass hysteria kadalasan yung sinaniban yung isa, kailangan may masaniban din dun sa isa. Hindi naman hindi naman yun pamimeke. Ano yun parang may psychological issue yung ganon, yung mass hysteria. Diba? Pero tingnan natin dito sa ano na to. Humano, mga miyembro ito ng kulto. Di man lang na isa ka buok, dagham na sila. Marami dito mangingisda, hindi na magkapalaot sa sobrang takot. Sa mga natatawa pa rin daw, panoorin ang Yan yung kinapitalize sa mga taga Mindanao Di ba? Kaya tuloy yung mga yung sa lugar nila Alpago 01 nun, pangamba To be fair naman kay Kuya Red, dinibunk naman ni Kuya Red yun. 'Di ba? Yung may video ako noon yung sinasabi ni Kuya Red na hindi totoo yung kulto. Ang problem noon, binalikan siya nila Alpago 01 na hindi totoo yung multo niya. videong ito. Kaya may video naman Kung pala. saan ang isang pinto binubulabog ng malalakas na katok. Ang lalaki na takot sa video, si Mike, hindi niya tunay na pangalan. 6:00 daw ng gabi, nito lang nakaraang linggo, nung naiwan siyang mag-isa sa bahay nila sa bayan ng Ayun Clarice. lang. Kapag naiwan kang mag-isa, yan Di ba kayo nagtataka sa circumstansya, nagkaroon ng ganyang video nung naiwan siyang mag-isa. Hindi nangyayari kung kailan may kasama siya sa bahay. Hindi ko naman sinasabing invento to, pero dun pa lang may fishy na Dito na raw biglang may kumatok at dumamba sa kanilang pinto. Uyog-uyog na gid among pultahan niya. Saba naman kayo. Tsaka ito kung ako ang kulto, magtatao po ako diyan. Ang goal ko kasi, pagbuksan ako ng pinto. 'Di ba? Yun ang goal ko, buksan ang pinto. Kaya kung halimbawa kung kakatok ako, hello, tao po, gaganon ako para maloko ko yung tao sa loob. Pero yung gaganyan-ganyan ako, it doesn't make sense. 'Di ba? Alam ko naman hindi ko mabubuksan, di sana minartilyo ko na lang yung pintuan o sinipa ko na lang yung pinto, 'di ba? It doesn't make sense na gaganon-ganunin mo pa yung kung ang layunin mo talaga mabiktima yung mga nasa loob. 'Di ba? Hindi ko nakikitaan ng logic to. Di ba yung ganyan? Yung paulit-ulit na ganyan? Hindi kayo convinced kayo doon? Kasi kung talagang kulto yan at balak siyang patayin yan, pwedeng sinipa na yan o total marami naman yung kulto, no? Pag tulong-tulungan nilang buksan yung pinto na yan Di ba? Iba pati ang magiging sound nun. Mas malakas, hindi yung basta ginaganon-ganon lang yung doorknob. Di ba? Or katulad ng sinabi ko kanina, dapat banayad yan, tao po. May sasabihin lang po ako. Parang ititrick mo yun lolokohin mo yung tao sa loob para pagbuksan ka Hindi yung ganon. Nagid among pultahan niya. Saba naman kayo. Tapos maingay na masyado. Dito na siya nahadlok. Dito na siya natakot kaya tumakbo siya sa sala. Panindagan siya sa sala, giabri niyang bintada, dahil nangayo siya og tabang namo. Pero ang misteryosong nangangatok, hindi nila naabutan. Katong paggawa sa Malamang. kali niya, nanghilag siya kay mura siyang natruma ba. Dili siya maistorya.
Dahil daw iisipin ng iba, kwentong bayan lang yan. Mahirap ugatin ang pinagmulan. Pero hindi sa kasong ito dahil anila ang kwento ng mga pangangatok. Alam mo, yung paggawa niya ng video na yun, ano na idulot nun? Tsaka nagtataka kayo, kailangan i-post sa social media, dapat sa police pinapakita yan eh. Yung videong ganyan eh. Kung may care ka sa bayan mo, di ba? Wala eh, sa social media siya nagsumbong eh. Nagsimula sa katabing bayan ng Clarin, sa bayan ng Tudela. Kung saan di mano matapos katukin Ayan oh, ganyan talaga ang ang bahay, ang nakatira hindi yung nagdodornab-dornab lang. walang awang pinagpapatay. So ito yung history, dinidiscuss yung history, no? Bayan ng Tudela. Kung saan di mano matapos katukin ang isang bahay, ang nakatira roong mag-ina, walang awang pinagpapatay. Matapos nun, kumalat ang litrato ng dalawang lalaking ito na sinasabing posibleng kaanib sa kulto ng mga suspect sa nangyaring pagpatay. Tama, posible pa, no? Lumakas pa lalo ang duda na miyembro sila ng kulto nung nakuha sa kanila ang baril at tela na may mga sulat, numero at dibuho na di mano gamit sa orasyon. Pero kung akala ng mga tiga-Misamis Occidental, Pati nga sundalo may ganun eh. Ibig sabihin, kulto din ang sundalo. May time kasi na baka naniniwala lang sa anting-anting yon. 'Di ba? Parang ano yata yun eh. Hindi naman pagiging kulto yun, 'di ba? Yung may mga orasyon na ganun. So meaning yung mga hindi, may mga kulto talagang ganun pala, sorry. Yung katulad ng grupong Tad-Tad, 'di ba? Pero may time na baka paniniwala niya lang yun. 'Di ba? Kasi may mga kay Sir Nick Banayo, may mga sundalo na gumagamit ng ganun eh. So meaning kulto yung mga sundalo na yun. 'Di ba? Kasi naniniwala sila na hindi tinatalaban ng bala yung ganun, 'di ba? Pagka kakalma na sila dahil nahuli na ang dalawang lalaki. dapat alamin muna nila ano ba yung reason. Baka naman may personal reason yun kung ba't pinatay yun. Hindi dahil kulto. Kasi kung papatay ang kulto, dapat may kinalaman yun dun sa ritual nila eh. Pero kung basta pinatay na ganon, alamin muna. Mamaya siguro sasabihin yung... Kasi ito minsan si GMA, yung narrative nila, padadamahin tayo eh. Then sa bandang huli, ididibang nila. Kinagabihan nun, may umatake na naman daw sa katabi nilang munisipyo. Ang target, ang bahay ni na Mary Angel. Sumigaw po yung kapitbahay namin na may tao daw doon sa likod ng bahay namin. Pagka-flashlight kong ganon, nakita ko talaga nakabaluktot siya, parang nagtatago. Meron nga, may tao nga. Nakita nyo? Remind ko nga doon sa full screen. Para makita nyo naman. Nakita Na flashlightan niya oh. ko talaga nakabaluktot siya, parang nagtatago. So meron nga naman. However, Pero matapos hindi mo naman pwedeng ikumpirma na kulto yun eh. 'Di ba? So ibig sabihin ganito, magkakaroon na naman ng confirmation bias, no? Pag may nakitang ganong kulto na, hindi ba pwedeng yung typical na akyat bahay lang or typical na kriminal lang, lahat na lang ng pagsususpetsa nila na kulto. 'Di ba? So wala nang puwang sa kanila yung mga ordinaryong kriminal. Lahat kulto na. suguri ng taong bayan, ang hinihinalang miyembro ng kulto biglang naglaho. Nainatan, direo. Wala to kagawas. Marami na pong taong mahabol sa kanila pero hindi pa rin sila madakip. Parang may ibang kapangyarihan sila or may... Di ba? Biglang isisingit na yung mga kapangyarihan na yan. Hindi ba pwede magaling lang magtago?
Kami ang mga sinasabi nila. Dahil sa insidenteng yun daw, Kasi nga, itong mga taong to, na psychological priming na may kulto talaga, na may kapangyarihan, na may ano, di ba? wala na halos lumalabas ng bahay pagkagat ng dilim. Kanya-kanya na rin sila ng pangontra. Utang na may kaning silhig, then asin o tubig para sumpa nga di. Naging maganda naman na resulta, ano? Wala na sigurong mga batang pagala-gala sa gabi, di ba? Dahil natakot na, okay, hindi naman. Di makasulod ang dautan ng kulto. Naglagay ng mga santo sa labas ng kanilang bahay at nagsasabit ng lampi ng bata sa kanilang mga pinto sa paniniwalang maitataboy nito ang sinasabing mga miyembro ng kulto. Gabi-gabi na ring may mga nagro-ronda. Ang dala-dala nyo, itak, tsaka itong pamalo, tapos mga cross, asin, tapos suka. Kasi may sabi-sabi kasi may kontra na sa mga kulto. Totoo talaga. Pag binil yan, labas kami agad. Alam na namin yan na may nangyari na katok. Ang di umano nangangatok na mga miyembro ng kulto umabot na hanggang sa syudad ng Osamis. Kung saan nito lang April 9 ang pinaghihinalaan nilang miyembro ng kulto, huli pa sa akto na umakyat sa bubungan at na flashlightan pa nila. Kawawa naman, ano? Lahat na ng criminal kulto na. Yung anak ko, sinaslight niya, nakita niya. Uy, Diyos ko Lord, kabang! Say, sulod din, say! Ang tinutugis na di umano miyembro ng kulto, hinabol ng mga residente. Uy, Diyos ko Lord, Ginoo! Say, sulod din, say! Natakot na ako. Ano kaya kung tumalo dito sa harap ko? Malapit lang eh. Affected talaga si ate, no? Totoo naman yung takot niya, to be fair naman. Pero kulto ba talaga yun? Uy, Diyos ko Lord, kabang! Grabe magpaano ng Ilang KMJ. gabi nang binubulabog ng malalakas na katok ang mga residente ng magkakaibang bayan sa Misamis Occidental. Ang hinihinala nilang nangangatok, di umano, mga miyembro ng kulto na pumapatay daw. Hanggang ang lalaki na di umano miyembro rin ng kulto. Gusto nyo makita, i-zoom ko ha. Hindi ko kasi pwedeng anuhin to eh. Ayun Hanggang o. Di ba nakita nila? ang lalaki na di umano miyembro rin ng kulto. Umakyat sa bubungan kung saan siya na flashlightan. Uy, Diyos ko Lord, kabang! Say, sulod din, say! Ang tinutugis na di umano miyembro ng kulto, hinabol ng mga residente. Uy, Diyos ko Lord, Ginoo! Hanggang ang bubungan na nadaanan ng mga naghabulan, bumigay. Umakyat yung mga tao sa bubong. Nasa baba ako eh. Marupok na ata. Ayun, bumagsak. Pinsala pa nga itong balikat ko, masakit pa. Sobrang Ang lalaki taranta, na ano? videohan, nahanap ng aming team. Siya si Chester. Inakyat ko po yung bubong. Baka sakali lang po kasi ako na baka makita ko, baka mga kulto na yon. Nandun ako para tumulong. Ako po ay isang tunay pong tao at hindi po ako isang miyembro ng kulto. 'Di ba? Ang kalaban kasi nila dito, yung ano nila, yung pagkapraning nila. Kasi nga kumalat yung balita na yan eh, na supposed to be dapat ini-educate na agad yung tao. At may mga tao rin kasi na, alam mo yun, sinasakyan yung hype. Kaya kahit kailan hindi ko pwedeng igalang yung paniniwala ng mga ano eh, ng mga ghost hunter na gumagawa ng content na ganito eh. Dati nun, tamo ha, sinakyan nila 88 yan dati. Alam ko, binura na nila 88 yung mga content na ganyan eh. Tingnan nga natin.
Si Ghost Hunter 18 nun, yan ang ano dyan. Tapos sasabihin, igalang ang paniniwala. Putang ina nyo, hayop kayo. Yung kaba na dinudulot sa kababayan natin ng ganyan. Tingnan natin si 88 muna. Ghost Hunter 88 kulto. Diba? Mukhang wala na eh. Ayan oh. Ay, ito pala, meron pa pala. Yan ang mga content nila 88 na may kulto. Wala, ito yon. Mga reaction video ko na lang yung natira eh. Mga ano nila 88 nun. Si Ghost Hunter 18 din meron eh. Ito naman, sila Ghost Hunter 18, pinalabas nila na na kulto daw, na natulungan nila, na nagbagong buhay daw. Tapos yung mga subscribers nila nagpadala ng pera para mabago daw ang buhay ng kulto. Eh yun pala yung kulto na tinutukoy nila, si Joseph pala yun. Ibang Joseph ito ha. Hindi yung Joseph Ghost TV na kasama ni Donsky. Ang ginagawa naman nila 18 noon, ibugaw yung mga kulto sa mga... Sorry 18 ha. Magkaibigan na tayo ngayon pero kailangan ko ikwento kasi ito eh. Ang ginagawa nyo dyan sa mga kulto nyo na ligtas, binubugaw nyo sa OFW. Yan sila Joseph na natulungan nyo. Pero nagbago na itong mga to eh. Yan o. Mga kulto-kulto nila dati nun. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao kasi. Na pag sinakyan yung mga yan, hindi dahil yung entertainment, yung mga nalilibang na yan, labas yan eh. May mga tao kasing tumatanggap na totoo yan, na naniniwala talaga na hindi maganda ang resulta. Hindi na nabubuhay ng tahimik yung mga tao. Ultimong kaluskus na lang sa bahay nila dahil doon sa napanood nilang may kulto, iisipin nila may kulto na. Kaya dapat yan ang intindihan ng mga bobo na nagsasabi na igalang ang paniniwala. Diba? Uy, Diyos ko, Lord, kabang! Akala ko, yun na yun. Kasi nandun sa tuktok eh. Kapitbahay ko talaga yun. Pero bakit hindi natin ugatin ang pinagmula ng kwento? Hindi na magbabother yan kasi mas magandang yan na agad eh. Pagka may narinig ka na kulto daw yun yung tatanggapin mong gospel truth nun. Diba? Kung tutuusin nga, tama yung sinasabi, dapat ugatin yung pinagsimulan at magkaroon ng information drive tungkol dyan. Eh hindi eh, nagre-rely lang yung mga tao sa napapanood online. Diba? Tapos pag dinidebunk mo, sasabihin, igalang ang paniniwala. Ang pinaslang na mag-ina sa bayan ng Tudela. Nag-start. Dito, humarap si Jerwin na mister at ama ng mga biktima. Nagtatrabaho raw si Jerwin sa Maynila bilang construction worker nung nangyari ang krimen. At totoo raw na pinasok ang kanilang kubo. Nakausap pa nga raw niya ang kanyang misis na si Christy habang dinadamba ng mga suspect ang kanilang pinto. Rinig ko talaga sa isip ko. Alam ko talaga may mangyayari na. Pag akit ng kapatid ko dyan, hindi nila nabutan, patay na. Si Christy nagtamo ng 12 stab wounds. Patay rin ang 7 gulang nilang anak na si Ken. Pero ayon kay Jerwin, hindi raw ito pag-atake ng anumang kulto, kundi isang kaso ng rape. Rape talagang plano nila. Pero na talagang nung buboso talaga dito, sinabi niya na sa akin noon na meron daw palig-aligid dyan. Tapos sinama mo na lang yung asawa mo sa Maynila eh. Diba? Yan din hindi ko maintindihan sa Diyos eh, no? Hindi naman sa pag-aano. Ba't pinapabayaan niyang mangyari itong mga ganitong bagay, no? Wala tayong basis dyan sa kulto. Kasi nga po, the attack is spontaneous and merely deliberate. Parang may halong galit talaga based on the stab wounds. Siguro dating nanligaw sa kanya yan na nabusted. Meron tayong mga persons of interest. Pero sino naman ang 2 lalaking nasa viral post na sinasabing miyembro ng kulto?
Nakadetini sila ngayon dito sa PNP Tudela. Wala raw kinalaman sa krimen ang dalawang ito, pero ikinulong pa rin sila dahil sa paghawak ng baril na Di ba? Nagdugsong-dugsong yung kwento, men. Di ba? Naging balita yung nangyari dun sa mag-ina. Then biglang may nahuling, siguro sumabay itong nahuli, itong dalawang ito, no? Tapos ang ginawa ng mga tao, syempre, alam mo, chismis, oy, may pinatay daw na mag-ina. Tapos biglang may narinig, oy, may nahuli doon na may daladalang barel tsaka ano. Ano daw? Nahuli daw yung yung pumatay doon sa mag-ina, yung dating ba ng chismis? ang lisensya. Paglilinaw nila, hindi sila miyembro ng anumang kulto kagaya ng kumalat sa social media. Wala rin daw sila Alam mo, nagpalala dyan, itong peking video na to. ng kumalat sa social media. Yan, yung peking video na yan na nagpalala dyan. Tama, may nasira pang bahay dahil nagtakbuhan yung mga tao dun sa bubong. Diba? Wala rin daw silang kinalaman sa sinasabing mga insidente ng pangangatok. Ang mga nakumpiska sa kanilang tela na may orasyon na isa sa mga dahilan kung bakit sila pinaghihinalaang miyembro ng kulto. Gamit lang daw nila agimat. Ang tela, kanang Latin, ipinsa sa kaugalingon na mo. Hinatag na siya sa amigo. Oo, may gumagawa talaga niyan. May bumibili pa nga daw kay Sir Nick Banayo ng ganun eh. Minsan politiko pa eh. Nga military. Ay kami good. Military, di ba? Tama yung sinabi ko kanina. Lapinag na itong gwardya. Ito yung tinatawag namin na pseudo-Latin o nagpapanggap lamang na Latin. Dala-dala nila ito hindi para makapanakit sa iba, kundi para sa sarili nilang proteksyon. Napakatagal na sa kulturang Pilipino na merong mga kwento-kwento tungkol sa mga nangangatok. Dati talagang ginawa bilang panakot. Noong panahon ng kilusang hook, pinalaganap ng mga Amerikano yung kwento tungkol sa mga aswang na gumagala-gala sa gabi. May mga reported, tapos pagpunta doon naman natin, wala. Sabi sila ng mga walang katotohanan, pwede sila makulong. Imprisonment of 1 month. Hindi mo kasi masisi yung mga tao na mapraning. Napraning kasi yung mga tao eh. Kaya nga tayo dito, men, ito yung isa sa advocacy ko dito sa YouTube. Yung imulat kayo kung ano yung totoo. 'Di ba? Hindi yung instant na magkalat tayo. Tignan mo yung mga gagong mga gagong ghost hunter ng Mindanao. Huwag kayong dadaan dito. Dito sa baryo ng mga aswang. Critical area. 'Di ba? Critical area, tapos sasabihin ng isang bugok na may duwende, end of the world na. Tingnan mo kung gaano kayo ginagago. Tapos lalabanan natin ito, sasabihin ng isang bugok, igalang ang paniniwala. Di ba? Saan tayo dyan? Saan tayo kukuha ng kaliwanagan kung lahat tayo ganyan? 6 months and a fine regarding 40,000 to 200,000. Ubiyan na kami, hindi kami makakatulog. Hindi na nakakabuti, hindi ito simpleng entertainment lang eh. Maaaring sa iba, yung mga OFW na entertain sila na sinusugod-sugod yung mga aswang, mga kulto, 'di ba? Pero yung mga kababayan natin na nagsasuffer na nandito sa Pilipinas, hindi nyo naiintindihan 'yon. Ang importante sa inyo, malibang! Mga putang ina nyo! Yung kapitbahay ko, binibinta na nga yung bahay dahil nga sa takot. Diba? Tapos babalikan ko yung nag-comment sa akin. Sasabihin, alam na namin na peke. Importante, nalilibang kami. Putang ina mo! Hindi kayo naniwala. Samantala, para maliwanagan ang mga Hindi nyo alam yung kaba na dinudulot sa kababayan natin yan eh. tinipon ng kapitan ng barangay ang ilang mga purok leader. Ay, Diyos ko. Basta panahon sa kagabilong na nagasbalay, unay manuktok din mga break, alam. Huwag na po muna tayong lumabas. Nasa gitna tayo ng umiigting pang pandemya. Araw-araw na tayong nabubuhay sa takot. Hindi kulto ang dapat nating katakutan, kundi virus. Kung paanong lalabanan ito at gagawin ang lahat para hindi ito makapasok sa ating mga tahanan.
So ito yung suspect dun sa ano, oh. Doon sa nangyari doon sa mag-ina. Hindi na nakilala, ano. Ito yung sketch. Baka kilala niyo. Gusto ko naman, paano din pati makikilala yan? Naka-face mask? Ano ba? Thank you so much mga kapuso. So, yan lang po mga kababayan ko. Hopefully, naging maganda ang ating talakayan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.